Isang pamilya sa Cainta Rizal ginagapos ang sarili nilang anak. Kalunos-lunos man sa unang tingin, kailangan daw nila itong gawin para sa kanyang kapakanan. Sa ganitong sitwasyon, paano nga ba maisasalba ang binata? Walang tigil sa pag-iyak, nagwawala at nagmamakaawa. Habang nakagapos ang mga kamay at paa. Grabe ng porhisyong naabot namin, grabe ng hirap. Sa loob ng mahigit isang dekada, ito ang madalas na sitwasyon ni Kenneth. Hindi niya tunay na pangalan. Pagka po siya nagwawala, ginagapos namin siya para hindi siya makapanakit. Ito pong basahan na ito ang ipinagdudugtong-dugtong ko na igapos sa kanya dito sa sahig na ito. Ang kanyang hindi maawat na pagwawala dahil pala sa kanyang kondisyon na hanggang ngayon, hindi pa rin ganap na matukoy ng kanyang pamilya. 5 taon po siya nung nagkaganyan siya, nilagnat siya 2 araw. Nagkakumbulsyon po siya, tapos dinala namin agad siya sa ospital. Ngayon, hindi naman namin makaya yung mga gamot dahil mga ultimatum po yung gamot ang mamahal. Aminado si Nanay Marife na mahirap alagaan si Kenneth, lalo na tuwing umaatake ang pagwawala ng anak. Sa ganitong pagkakataon, kailangan daw nilang pwersahing awatin ang binata. Ma'am, ang sakit sa loob, sobra. Sobrang sakit. Kaya nga pag minsan na okay yung kondisyon niya, naisip niya, bakit nanay ganito ako? Dapat namatay na lang ako. Nasabi niya, meron niya na time na minsan gabi dito, di magwawala siya. Sa galit ko sobra sa kanya na nasasaktan ako. Nasasabi ko sa kanya na hirap na ako sa iyo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nasasabi ko yun. Pero sa kabila ng pagod ni Nanay Marife, tinitiis pa rin daw niya ang masinsinang pag-aalaga sa kanyang anak. Pinapakain ko yan, sinusubuan ko yan, inom ng gata sa umaga, paliliguan ko, bibihisan ko, lahat ma'am. Daig pa yung bagong anak na baby. Ginagapos ng kanyang pamilya ang 17 taong gulang na si Kenneth, hindi niya tunay na pangalan. Paraan daw nila ito para pigilan ang pagwawala ng binatilyo. Pagka po siya nagwawala, ginagapos namin siya para hindi siya makapanakit. Ang kanyang hindi maawat na pagwawala, sintomas pala ng kanyang kondisyon na 12 taon nang hindi matukoy ng pamilya. Dagdag masakit pa ang nararanasang pangungutya ng mga kapitbahay kay Kenneth dahil sa kanyang kalagayan. Yung mga bata nalayo sa kanya, takot sa kanya dahil nakikita ng mga bata pag nagwawala siya. Ang gusto ko lang talaga sa kanya, gumaling siya. Kagaya siya ng ibang batang normal. Tsaka yung hindi na siya binubuli, para hindi siya kawawa. Sabi yun, baliw. May pagkakataon din na ang pangungutya nauwi pa sa pananakit ng isang kapitbahay. Ito po yung mukha niya nung siya ay sinuntok, sinapak po siya ng lasing. Duguan yung mukha niya, tsaka yung mata niya paga din dyan. Pero para daw hindi na humaba ang gulo, nakipag-areglo na lang ang lalaki kahit labag sa kalooban ni Nanay Marife. Inilapit ng resibo sa pamunuan ng Cainta Rizal ang sitwasyon ni Kenneth. Agad na binisita ng ilang kawani ng Municipal Health Office ang kanilang bahay. Nahihirapan kahit kami. Sabi na nasaktan ako. Yung natural po minsan nagagalit ako sa kanya pag nasaktan ako. Pero pag po yung talaga, awang-awa ako sa kanya dahil hindi naman niya po yung ginusto eh. Wala naman. Kaya nga din po pag minsan sinasabi niya, bakit niyo pa ako binuhay? Bakit niyo pa ako pinagamot? Nahirap din naman ako. Nainaan niya po yun na nahihirapan din po siya. Sinasabi niya yun? Ano nakikita niyo pwede nating unti-unting hakbang para tulungan sila matulungan? So, kailangan magamot siya. Pangalawa, family to know more about the illness and ano yung mga pwede pang magawa. Opo. Siguro din sa community, dapat i-educate yung mga nakapaligid kasi sabi nila, pag daw tinutukso, doon nagwawala. Matapos bisitahin ng psychiatrist si Kenneth,
binigyan siya ng mga gamot para maiwasan ang madalas na pagwawala ni Kenneth. Ito po yung sinasabi ni doktora na pampakalma. Pero kung hindi naman po nagwawala o kaya makalma naman, wag nang painom. Ginagapos ng kanyang pamilya ang 17 taong gulang na si Kenneth, hindi niya tunay na pangalan, para pigilan ang madalas na pagwawala ng binatilyo. Paliwanag ng Cainta Rizal Municipal Health Office, kailangan pang matignan ng isang espesyalista si Kenneth. Nitong Biyernes, inimbitahan ng resibo ang isang neurologist sa GMA Action Center para personal na makausap si Nanay Marife at masuri si Kenneth. Nang malaman ni Dr. Ko ang medical history ni Kenneth, minsan na palang nagkaroon ng meningitis ang binata. Ano daw pong dahilan nung pagkumbulsyon tsaka pong paglagnat po ni Kenneth nung panahon na yun? Ayun nga lang po, parang may virus na dumapo sa kanya. Virus po sa utak po ba ito? Na, Okay. Yun na nga po meningitis. Naging parang butot balat siya, naging parang ano po niya yung TB meningitis. Matapos ang konsultasyon, naniniwala raw si Dr. Ko na ang nararanasang mga kumbulsyon at hindi makontrol na pagwawala ni Kenneth ay dahil sa hindi gumaling na impeksyon na dulot ng meningitis noon. Ang TB meningitis po kasi ay isang uri ng impeksyon sa utak kung ang pinanggalingan po niya ay tuberculosis. Ito po ay parang nagkakaroon ng inflamasyon o namamaga po ang mga ugat sa loob ng utak ng isang pasyente na ang itsura po madalas ay nagmumukhang parang nagka-stroke po yung pasyente. Para mas konkreto ang mga hakbang na gagawin para kay Kenneth, minabuti ni Dr. Ko na ipaisa-ilalim sa tests ang binata. At ang payo naman ni Dr. Ko sa panggagapos ni Nanay Marife. Kung maaari, dahil nakakaintindi po siya nakakausap po natin siya. So maaari natin i-explain po sa kanya, yung mga kinakantsaw po sa kanya sa labas, wag natin bigyan ng pansin, no? Kasi syempre yun po yung nakakakos ng galit sa kanya Para hindi na rin po natin siya kailangang itali. Kasama ang Municipal Health Office ng Cainta at Resibo, agad na isinailalim si Kenneth sa EEG sa isang ospital sa Cainta. Nagpapasalamat po ako dahil may nakarinig ng aming hinaing na matulungan kami. Kaya kami pinagpapasalamat ng marami sa inyo. Meron naman ako binigay na gamot sa amin na para hindi namin siya gapusin. Umaasa ang pamilya ni Kenneth na isa na ito sa mga hakbang para kahit papano'y bumuti ang kalagayan ni Kenneth.